13 minutos na milabay sa taknang alauna ang takna sa kapuno mga kabumbo panan kita sa ato papilagaman sa bumuhan ng Saudo. Mga kabumbo ni adlaw Biyernes pizza 29 na sa buwan sa Disyembre 2023. Arita mga kabumbo sa ato pagpaday hisgot kabahin mga kabumbo. Nining init kayo nga isgutanan karon ang pagrebenta nining ato mga naa sa traditional transport organizations. Kaya i-insist maging sa atong gobyerno makabumbo ang modernization program sa atong tanang mga public utility vehicle o PUVs. Now, nimbahin na makabumbo, wala nga na ito makauban sa rin gayon ang Chief Executive Officer makabumbo sa atong usas sa labing karaan, labing dako usab mga kabumbo nga manufacturing sa atong mga kaugalingong jeepney nga paseroan diri sa atong nasod ang Francisco Motors Corporation via Zoom. Si Mr. President Owner Elmer Francisco. Sir, maayong ugto kanimo o mayong hapon di kanimo og advance Happy New Year, Sir Elmer. Maayong ugto, mga igsoon, maayong ugto, Jonel, Bombo Jonel. Salamat sa pag-imbita sa akin dito. Salamat po sir kay nakahigayon ikaw. Sir, nabaniog na magig kayo last March ning tuiga nagahisgot kita di pa kayo to init but this time nagkaduol na gid ang deadline aning gaingnon nga consolidation of franchises but alang sa ubang grupo sa transport good as indirect phase out na gini sa mga karaang jeep ang atong Francisco Motors usa man sa mga labing nagproduce usab sa mga unique nga icon nga mga jeep paseroan nga kung atong sumahon medyo maigo siya but na ay mga gihimong lakang usab ang kumpanya nga still magpabilit ng kaugalingong disenyo but compliance na sa gipangayo sa atong gobyerno nga kana laging gainong modernized type of jeepney o POV. So gusto to masayaran karon na Mr. Francisco sir, kamo sa maong grupo ninyo o kumpanya ninyo unsa namo kaandam niining ang i-implement sa atong gobyerno after sa December 31 nila nga giingong deadline diha sa atong mga salakyang pangpasayroan sir. Okay, so ang unang ginawa ng Francisco Motors, binaba natin yung presyo. Yun yung pinangako ko noon pa kaya hindi ako nagbibigay ng presyo sa mga kasamahan natin sa industriya ng mga operators. Dahil ang pangako ko sa kanila ay pabababain natin ang presyo sa level ng 1 million. So ang ginawa natin, binaba natin sa 985,000 ang full electric na Francisco Jeepney. So ngayon, wala nang ibang kumpanya na makakalaban pa sa presyo natin. Na napakaganda, brand new at tunay na jeepney. Hindi yung mga minibus na nagpapanggap na jeepney. So ang pangalawang ginawa natin dahil nga meron deadline ng consolidation, nagsalita na ang Pangulo na hindi na i-extend yung December 31. Ang ginawa po natin bukod sa ang Francisco Motors ay manufacturer ng jeepney. 77 years na po tayo nagmamanufacture, gumagawa ng jeepney. Binuksan po natin ang ating pintuan at nagdagdag po tayo ng layunin sa Securities and Exchange Commission bilang isang transport service and enterprise. Kung saan binuksan po natin ang ating mga pintuan sa mga kasamahan natin ng mga unconsolidated na mga jeepney operators para makaabot sila sa deadline. Kung saan ang pagkakaiba ng Francisco Motors sa ibang mga kooperatiba pati sa mga corporation, ang Francisco Motors po ay hindi kayo aagawan ng prangkisa pati ng jeepney. Bakit? Kasi ang layunin lang po namin ay makatulong sa inyo na hindi kayo mawalan ng kabuhayan pagdating ng bagong taon. Ito ay para makakomply kayo. So, tutulungan namin kayo. So, number 1, pag sumali kayo sa Francisco Motors, meron tayong tinatawag na Superhero Program. Pag sumali kayo sa Superhero Program, hindi mapapawalang bisa yung mga prangkisa ninyo sa bagong taon. Number 1. Number 2, yung jeep ninyo sa inyo pa rin. Hindi namin kukunin yung jeep ninyo. Nasa pangalan nyo yan. Kasi ako, Pilipino tayo. Gusto natin ang pinaghihirapan natin, ang pinupundar natin ay nasa pangalan natin. So, hindi namin kukuhain yung jeep ninyo. Sa inyo pa rin yan. Pangalawa, ang prangkisa, magkakaroon tayo ng Memorandum of Agreement o MOA na naka-assign yan sa inyo.
Mhm. In short, sa inyo pa rin yung prangkisa, hindi namin inaagawin sa inyo. Tutulungan lang namin kayo. Pang-apat, sa loob ng 3 taon, of which magsisimula tayo mag-roll out nung bagong Francisco Jeepney natin sa second quarter ng 2024, Mhm. papalitan natin ng bagong Francisco Jeepney yung lumang jeepney ninyo. Nang Mhm. hindi nyo na kailangan umutang sa bangko. So hindi kayo lulubog sa utang. So ito yung yung solusyon na binibigay ng Francisco Motors. At lalo pa natin kayong tutulungan na palakihin yung kita ninyo sa pang-araw-araw dahil meron din programa ang Superhero na Unli Rides. So pang ano na yan, pang ibang pang ibang araw na yan na usapan. Dahil ngayon ang hinahabol natin ay ang mga unconsolidated na mga jeepney operators. Mhm. Binibigyan natin sila ng pagkakataon na napakadaling maka-consolidate. So, ang kailangan lang nila gawin ay pumunta sa Facebook page Mhm. ni Elmer Francisco. Nandun po yung link para doon sa form kung saan kayo makakapag-submit ng impormasyon, pati ng makapag-upload ng mga dokumento nyo. Dahil pinadali po ng DOTR pati ng LTFRB yung proseso. Tayo po ay nakikipag-ugnayan halos 24 oras sa Mhm. mga kinauukulan sa DOTR pati sa LTFRB kung paano natin mapapadali yung proseso. So ang kailangan nyo lang i-submit ay yung OR at CR or yung official receipt or yung certificate of registration ng inyong mga jeep, yung prangkisa na merong case number. Yun lang po yung kailangan nyo i-submit, pati yung affidavit of conformity na sumasama kayo sa Superhero program ng Francisco Motors. Ang importante po dito ay makaabot kayo mag-file bago Mhm. mag-December 31. So ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta dun sa website, kumpletuhin yung impormasyon dun sa form, makaka-file na kayo. So yan ang mahalaga. So kung i-approve yan o i-deny, ibang usapan na yun. Ang importante ay naka-file na kayo. Mhm. By the way, sir, itong programang ito ay kailan lang ito isinapubliko? Parang bago ito sa aming pandinig na mayroon palang programa ang Francisco Motors na ganito na in favor diyan sa ating mga grupo ng traditional jeepneys na talagang medyo dehado diyan sa mga co-op na 'yan. Matagal na ba itong programang ito at nailathala, sir? Tama po kayo, Junel. Alam mo, bago lang 'tong programang 'to Hmm. dahil sabi ko nga, dati gumagawa lang kami ng jeep, manggagawa lang po ako ng jeep. Hindi po kami nakikisawsaw do'n sa deadline na binibigay ng Oo. DOTR. Pero, sa dami po, libo-libo ang nagme-message sa amin araw-araw. Sobrang dami po ng message na natatanggap namin na humihingi ng tulong ng mga kasamahan natin ng mga operators. Dahil yung iba gusto namang mag-comply, gustong sumali. Ang problema, wala raw silang pera na mailalabas para mag-file ng para bumuo ng kooperatiba, para bumuo ng korporasyon. So, kasi syempre pag bumuo ka ng kooperatiba, kailangan mo rin maglabas ng pera. Maglalabas ka ng mga 300,000 diyan para Mhm. ma-register yung yung kooperatiba. So, naiintindihan naman natin na ang mga ibang mga kababayan natin, ang mga operators at mga chopper, gusto naman nilang sumama, gusto naman nilang sumunod. Ang problema, una, nahihirapan sila intindihin kung ano yung gusto mangyari ng gobyerno. Pangalawa, nahihirapan sila sa yung financial capability ba. So, Mhm. wala silang mailabas na pera para makakomply. Pero gusto nila mag-comply. Ngayon, ang ginawa natin, binuksan natin ang pinto natin kung saan sa Francisco Motors, wala po kayong kailangan bayaran. Mhm. So, tulong po namin ito sa inyo. So, wala kayong kailangan bayaran. Kailangan nyo lang i-submit yung mga dokumento ninyo, pati mga impormasyon, para matulungan namin kayo na hindi mapawalang bisa yung mga prangkisa ninyo. So, ang sa tanong mo kung gaano katagal na to, ito po ay bunga ng pakipagkonsultasyon natin sa DOTR, pati sa LTFRB. Etong Disyembre lang po to nagsimula. Okey. Kasi Mhm. binuksan lang po natin yung ating mga pintuan dahil hindi ko kaya sikmurain na merong 70,000 halos na mga prangkisa na mapapawalang bisa. Ang isang jeep, 2 pamilya ang binubuhay niyan. Pamilya ng driver at Operator. pamilya ng operator. So 140,000 na pamilya. Kung meron 5 Naku. miyembro ang isang pamilya, 700,000 na tao ang mawawalan ng kabuhayan pagsapit ng bagong taon. Hindi ko kayang sikmurain yon. Kaya ang ginagawa ko ay tinutulungan ko lahat ng mga gusto magpatulong. Pero hindi po tayo namimilit. Yung ayaw po magpatulong, hindi natin tutulungan. Pero yung mga nagpapatulong, tutulungan namin po kayo. Mhm.
Speaking sa prangkisa po natin, sir, ano ba yan? Kasi nabanggit po ninyo na may agreement tayo dyan sa DOTR, LTFRB. So, ano yan? Sila pa rin yung parang naghawak ng prangkisa nila o parang for the meantime, isurrender natin dyan sa kumpanya nating Francisco? Opo, bali ang mangyayari ay magko-consolidate sila. Sa mata ng LTFRB, consolidated na sila with Okay. superhero program ng Francisco Motors. Pero bilang tulong ng Francisco Motors, hindi po namin naagawin yung prangkisa ninyo. Magkakaroon tayo ng MOA o Memorandum of Agreement na yung prangkisa mo ay sayo pa rin. Pati yung ruta mo sayo pa rin. Kasi yung Oo. iba nangyayari, kinuha na yung mga prangkisa nila, pati mga ruta nila, bahala na sila. Ganun yung ginawa ng ng iba. Kaya natatakot yung ibang mga kasamahan natin, mga individual na operators, na dekada-dekada nang namamasada. Natatakot sila na baka mawala yung kabuhayan nila ng ganun-ganun na lang. So, eto namang mga kasama natin na sumasama sa Francisco Motors. Dekada-dekada na po natin silang kasama. Dahil karamihan sa kanila ay Francisco jeepney pa yung gamit. Nagawa namin ng mga 50 years ago. So, matagal na po kami magkakasama. Kaya buong-buo po yung tiwala ng mga kasama natin, mga operator at mga super sa Francisco Motor. Okay, so napakagandang programa nito, sir. At siguro kung maaga itong na anunsyo, yung mga pangamba at yung mga decision making ng mga earlier na transport group, parang hindi sila mapasubo ng mga ganoong mga co-op na yan, parang na-hostage yung mga prangkisa nila. Tama, totoo po yan. So, ang sabi ko nga, unang-una, hindi kami nakikisali, hindi kami nakikisawsaw. Pero sa dami ng mga humihingi ng tulong, nagbukas na po kami ng mga pinto para matulungan lahat ng mga na mga pwede nating matulungan. Mhm. Yung binanggit mo rin kanina, Sir Elmer, na after 3 years na parang inaagapay muna natin sila, ay later on ay parang ipapagamit na natin sila sa Francisco made na mga compliant diyan sa nire-require ni gobyerno. So, masapat ba tayong mga sir, supply diyan? Oh, bali ang binibigay kasi ng gobyerno na kapag katapos ng consolidation, kasi yung consolidation, industry consolidation na tinatawag, simula pa lang 'yan. Yan pala Okay. yung unang step ng PUV modernization program. Mhm. So pagkatapos mag-consolidate, binibigyan ng Department of Transportation pati ng LTFRB ng 3 taon para makapagpalit ng bagong unit. Para mapalitan yung dating jeepney, yung lumang jeepney ng bago. So ang Francisco Motor, sabi ko nga, hindi namin kayang palitan lahat yon ng 3 taon. Okay. Ang Francisco Motors ay merong tinatawag na 10-year plan. So, Hmm. 10 taon yung plano natin. Dahil yung planta na ginagawa ng Francisco Motors, lumipat kasi kami galing Las Piñas papuntang Camarines Norte. Nilagay natin sa Special Economic Zone sa Camarines Norte, dun sa lugar nila Governor Dong Padilla. Dahil para maka-avail tayo ng mga fiscal and non-fiscal incentives mula Mhm. sa Philippine Economic Zone Authority para mapababa natin yung presyo ng mga jeep natin. So, yung bagong planta natin doon, magkakaroon yan ng capacity pag full operations na, magkakaroon yan ng capacity ng 25,000 units per year. Mhm. So, kada taon, 25,000 na units. Ngayon, ang tanong naman, magkano yung subsidy na binibigay ng gobyerno? So, ang lahat ng mga bibili ng mga Francisco Jeepney ay makaka-avail ng 280,000 na subsidy galing sa Department of Transportation. Pero nung naitanong ko sa pagpupulong namin ni Secretary Bautista, pati Mhm. ng LTFRB, ang budget na nasa kanila ngayon na inaprubahan ng Kongreso ay nasa 1.2 billion para sa equity subsidy. Mhm. So, in short, ang pwede lang mabigay ng subsidy ay 4,200 units. Yan depende sa budget ngayon. Ayan yung nakadepende sa budget na hawak nila ngayon para sa 2024. So 4,200 units, pero ang gagawin namin etong susunod na taon sa 2024, simula na second quarter hanggang sa end of 2024, ang ilalabas natin ay 5,000 units. So yan pa yung mapapalitan natin. Then siguro sa 2025 mas marami. Umaasa rin tayo na makapagbigay pa rin ng mas marami pang budget para sa subsidiya ang ating gobyerno para naman hindi mahirapan ang ating mga operator. Dahil unang-una, murang-mura na nga yung Francisco Jeepney. So hindi na nila kailangan umutang sa bangko.
So para saan pa yung budget ng Land Bank at DBP na ipapautang nila kung wala nang uutang sa kanila? Dahil wala nang bibili ng mga minibus na tagta-3 milyon kung mayroong mas magandang Francisco jeepney na full electric na 1 milyon lang o wala pang 1 milyon. So yun yung sinasabi natin na instead na gamitin yung budget na yun para ipautang sa mga sa through Land Bank and DBP, ba't hindi na lang ilagay sa subsidy? So instead na 5,000 units yung magagawa natin, baka pwede tayo makagawa ng 30,000 units. So kaya natin gawin 'yan. Bukod diyan, makakapagbigay tayo ng libu-libong trabaho para sa mga kababayan nating mga Pilipino dito sa Pilipinas at hindi yung mga taga-China yung bibigyan natin ng trabaho. Dito sa Pilipinas ang bibigyan natin ng trabaho. Yung ideya na yan, sir, ay nailahad po ninyo sa meeting po ni DOTR Secretary Bautista. At ano naman ang kanyang naging tugon dyan? Opo, masaya-masaya po si Secretary Bautista. Sabi nga niya sa sarili niya mga salita, ito na yung solusyon. Ito na yung solusyon. Kasi unang-una, wala naman tayong mga kasamahan sa industriya, mga operator, mga driver. Wala ni isa sa kanila na ayaw magmaneho ng bagong sasakyan o bagong jeepney. Ang problema lang nila ay napakamahal. So, kung bibili sila, lulubog sila sa utang. Pero, kung ang presyo nito wala pang 1 milyon o nasa 1 milyon lang, mas maganda pa ang Francisco jeepney kaysa doon sa mga minibus, yan ang talaga ang solusyon. So, ayan ang sinasabi ko na ipinapanawagan natin kay Pangulong Bongbong Marcos na ito ang daan, ito yung solusyon. Meron na tayong solusyon. Ito yung gawin natin, di ba? Ang tigil na yung pag-aangkat ng mga minibus galing sa ibang bansa na 3 taon pa lang bulok na. Di ba? So, ay mga gawa ng Francisco Motors, pati ng mga manggagawang Pilipino, 50 years na, tumatakbo pa rin, maganda pa rin yung itsura. Napakalayo ng diferensya. Mas magaling gumawa ng jeepney ang mga Pilipino kaysa sa mga dayuhan. Di ba? So, yun ang yung panawagan natin. So, ang DOTR, nakita nila na o nga, maaring ito na nga yung solusyon. So, makipagtulungan tayo. Pero sa ngayon, ang hinahabol natin ay yung deadline na December 31 ng industry consolidation. So, nais natin matulungan ang mga unconsolidated na mga operators. Pwede po kayong sumali sa Superhero program ng Francisco Motors. Pumunta lang kayo sa Facebook page ko. Makukuha nyo rin yung link kung saan kayo magsasabit ng mga dokumento para umabot kayo sa December 31 deadline. Dahil nagsalita na hanggang halos 24 oras nagko-coordinate kami ng LTFRB para matulungan itong mga kasamahan natin. Hindi na po talaga i-extend yung December 31. Pagkatapos ng December 31, mapapawalang visa po talaga yung mga ninyo, yung mga prangkisa ninyo. So bakit pa tayo mag-iintay ng deadline? Siguraduhin natin dahil kabuhayan po natin ang nakataya dito. Okay. So ibig sabihin na may short at long term na mga inihanda yung side po ng Francisco Motors in coordination sa ating gobyerno at sana po ay maisakatuparan yung mga mabuting mga programa na yan. So kung sakaling may mga mag-avail dito from Mindanao area, lalo na dito sa Cagayan de Oro dahil umabot man niya mga Francisco Motors Jeep dito noong nakaraang mga siglo, dekada. So paano yan? Yes. Via online rin yung application at para mahabol lang natin yung deadline? Yes, via online yung application. Huwag nyo nang intayin yung December 31 na deadline. Gawin nyo na po yan ngayon. At ang operations officer po ng Francisco Motors, nandiyan po sa Cagayan de Oro, si Mr. Christian San Jose. So, siya po yung operations officer ng Francisco Motors. So, pwede kayo makipag-ugnayan sa amin o kay Mr. San Jose. Dahil ito po, nationwide po itong ginagawa natin. Hindi lang po sa Metro Manila o sa Misamis Oriental. Nationwide po ito, kahit hanggang Davao, hanggang Tawi-Tawi, di ba? Hanggang Jensan, at sa Norte, hanggang Isabela. Napakarami na pong sumali sa atin sa Norte, sa Isabela, pati sa Tugigaraw, maging sa Visayas. Sobrang dami na po. So, nasa 1,000 na po ang sumali sa programa natin. Dahil napakaganda naman talaga. Magkakaroon pa sila ng bagong Francisco Jeepney. Yung sinabi mong operations officer ng kumpanya, sir, papunta pala sa dito o andito na sa Region 10? Nandyan siya dyan siya based sa Cagayan de Oro. Taga Cagayan de Oro rin si Mr. San Jose. Dahil ako, ang misis ko, taga Cagayan de Oro rin. So, Bisaya yan. malapit sa puso natin ang Cagayan de Oro. Okay.
Sige sir, while umiinit itong usaping ito ay now and then ay magkukontak lang kami sa inyo po as to kung ano ang mga development yan, lalo na sa coordination ng ating gobyerno at sa inyo pong kumpanyang Francisco, kasi yung mga transport leaders ay nagbanta sila na parang magkaroon ng transport crisis kung talagang walang mga consideration ito. Bagamat dumulog sila sa Korte Suprema at pinasasagot yung DOTR at LTFRB, pero hindi pa natin alam kung may ilalabas ba na TRO dyan sa nasabing order na yan. Sa mabuti naman yung pakay, pero parang hindi kumpleto yung ang mga hakbang na ginawa. Meantime, sir, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naging mga kliyente po ninyo sa matagal ng panahon sa Francisco Motors na nakabase po dito sa bahagi ng Mindanao, particular sa Northern Mindanao region. Ang masasabi ko po ay unang-una, maraming salamat sa inyong lahat dahil kung wala kayo, wala rin po kami. Diba? 77 years na po tayo magkakasama. Ngayon pa ba tayo mag-iiwanan? Diba? Kasama niyo ang Francisco Motors. Maging dun sa mga kasamahan natin sa industriya ng jeepney, yung mga nasa piston, pati sa manibela na nagwewelga, nagkikilos protesta. Paulit-ulit na po sinasabi ko na kaisa niyo po ang Francisco Motors dahil naiintindihan po namin ang kalagayan ninyo. Kaya tayo po ay nakikipagtulungan din sa gobyerno kasi hindi lang naman ang solusyon niyan ay hindi pakikipag-away sa gobyerno. Ang solusyon niyan ay pakikipagtulungan sa gobyerno para magkaintindihan, di ba? So ako nagpapasalamat lalo na sa mga kasama natin diyan sa Northern Mindanao ng mga matagal nang gumagamit ng mga Francisco Jeepney na sinasabi ko po na nandito po kami para tulungan kayo, di ba? So wala po tayong iwanan. So yan po ang mensahe ko. Sa mga gusto sumali sa Superhero program po natin, pumunta po kayo sa Facebook page ko ni Elmer Francisco. I-search nyo lang Francisco Motors. Lalabas po yan. Meron dong Google form. I-click nyo lang yung Google form. Nandun po lahat ng impormasyon, pati doon nyo rin i-upload yung mga dokumento ninyo para mas mabilis. Kasi kung iisa-isahin po natin yan ng mano-mano, aabutin po tayo ng siyam-siyam at hindi tayo aabot sa deadline. Kaya ginawa natin, in-automate po natin yan. So yung mga gusto rin makipag-ugnayan, pwede rin kayo makipag-ugnayan kay Mr. San Jose, kay Christian San Jose, na nandyan din po sa Cagayan de Oro. So yun lang po yung panawagan ko. Then marami pa po tayong panahon pagkatapos ng deadline na mag-usap kung paano namin kayo matutulungan magkaroon ng murang-mura at napakaganda at matibay na Francisco Jeepney. Okay, with that, Sir Elmer Francisco, ang may-ari po ng Francisco Motors Corporation. Maraming salamat po at magandang hapon, sir, at advance Happy New Year po sa inyo. O, tsaka hindi kompleto kung walang basta radyo, bumbo. Maraming salamat, Sir Elmer Francisco. Magkamumato na dungga ng atong kaniabang longest producer sa atong kaugalingong identity din sa Pilipinas nga jeep, ang Francisco. O mga kabombo, kasakay mangid mo ani ba? Kamo tanan diya. Except lang sa mga moderno na kayo nga mga panahon, mga kabombo, kay ang ila pong mga jeep ani medyo man gi-upgrade nila. Okay, so medyo na guwa gini mga isyuha mga kabombo, kay lagi nagtinguha mga atong gobyerno nga mag-modernize lagi as like sa ubang kanasuran nga medyo mga kabombo mo kung naging environmental friendly, kay grabe naging kay pollution sa atong kalibutan yun. Gumika sa global warming, sa climate change, kana mga kabombo mo nang diha sa aspeto sa buga-bugang aso, medyo minimal kuno diha mga kabombo ang kahugaw nga ibuga. Pero hugaw gud gyapon, pero arang-arang na lang daw na aircon pagikuno mga kabombo. Pero mao ang dakong problema tuon kay import man nato ni. Paliton man nato dito sa China. Musamo to kasapian ng China lagi mga kabombo. Whereas ni aning Francisco Motors nga Philippine-owned nga kumpanya, di man nato tagdon. So karon mga kabombo medyo niun-uyon ang gobyerno. So mo din patsada mga kabombo isab. Nga ato mga kabombo pagkatutukan kay dako ni gisulbad mga kabombo nitong mga undecided nga transport franchise owners. Okay? Mga kabombo usab kay kanang prangkisa mga kabombo kuan ra ba na? Kana bang sitaw kana mga kabombo? Pribilehiyo lang, pwede nang bawion sa imo. Sos pastilan. Anyway, kabombo, atong oras 38 minutos na milabay sa taknang alauna. Pagbalik na ito mga kabombo, dito sa taning ilinyo. Otro sa ni mga kabombo, natural ramani. Natural fenomeno ni siya, pastilan. Anyway, pasupot sa nato mga gutlo sa painumdom mga kabombo.